Nagbabadyang tumama sa Hilagang Luzon ang bagyong Krising. Mabuti na ang handa mga kapatid. Alamin natin ang latest tungkol sa bagyo live mula sa TV5 Media Center. Nauna sa balita si News 5 resident meteorologist Alvin Pura. Alvin, una sa lahat, nasa na ang bagyo at saan to tatama? Yes, Bok, yung ating binabantayang bagyong Krising ay nandito sa eastern section ng Aurora. Ito po ay nasa pinakamalapit na istasyon ng Pag-asa dito sa may Catanduanes na around 335 kilometers. Yan po ang latest location po dyan ng Pag-asa. Ito po ay nasa tropical depression category pa din na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 55 kilometers per hour at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa north-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil sa bahagyang bumilis, inaasahan na rin natin to na mas maagang posibleng maglandfall bukas. Nung kanina umaga, around gabi pa, inaasahan maglandfall. Pero dahil nga mas mabilis ngayon, possible po na bukas ng hapon hanggang early evening. Yan po ay pinakamalapit dito sa may hilagang bahagi ng Northern Luzon, dyan po sa may area ng Cagayan. Again, meron po tayong tinatawag na area of uncertainty. Meron po yung area of uncertainty dito, so pwede po yung mas mataas ng bahagya or mas mababa ng bahagya. At habang binabaybay po niyan, itong East Philippine Sea, meron din ang pagkakataong pang lumakas pa at maging tropical storm within today hanggang mamayang early morning at possible pa rin niyang umabot sa hanggang severe tropical storm if ever malapit na po yan or habang binabaybay niya itong hilagang bahagi ng Luzon. Yes, Bok? Bok, ang pinaka-importante tanong, gaano karaming ulan ang dala nito? Ito pong ating bagyong Krising ay meron tayong inaasahang intense hanggang torrential rains dito sa medyo mga areas na pupunta nito. Ito yung direct effect ng posibleng daanan ng bagyong Krising. Yan po ay dito sa mga areas ng Isabela, kasama po dyan ang Cagayan, yung dadaanan nito. At ngayon nga, meron din po yung paghila ng habagat na nagdadala ng mga intense hanggang torrential rains dito po sa Occidental Mindoro at Antique. Yung ganyang klaseng pagulan, ang lagpas 200 mm na pagulan, sure na po yan na nagdadala po ng widespread ng mga pagbaha o malawakang pagbaha. Kaya mag-ingat po tayo sa mga epekto niyan. Maliban dyan, meron din tayong mga inaasahang heavy to intense rains dito po sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Kasama na po dyan ang Western Visayas, maging dito sa Bicol Region. Yung panlabas na kaulapan nitong bagyong si Krising, nagdadala rin po ng malalakas o torrential rains dito sa may areas ng Catanduanes. Habang lumilipat po ang bagyong Krising o lumalapit dito sa Northern Luzon, magsishift naman yung ating mga pagulan dito sa mga areas ng Ilocos Region, kasama po dyan ng La Union at Pangasinan, maging dito sa Zambales, Bataan, kasama po dyan ng Cavite, Batangas, at ito pong areas ng Mimaropa. Yan po ay sa darating na Friday hanggang Sabado. Pero again yung mga areas po na hindi nakakaranas ng malalakas na pagulan, maulap po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, possible po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan dyan. Nag-extend pa yan dito sa hilagang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Meron din tayong mga moderate hanggang minsan heavy rains dito po sa Metro Manila. Mas ramdam po natin yan bukas hanggang sa darating na Sabado. Habang lumalakas, ito po bagyong Krising at lumalapit dito sa ating landmass. Kaya mga kapatid, maiging tingnan nyo yung mga hazard map doon sa Project NOAA website para makita nyo kung kayo ay delikado o hindi. Yan po ang ulat ni Alvin Pura mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.